mahaba ang Christmas message ni PRRD. I think may binigay naman siyang Christmas message. And it was Kitty Duterte who delivered the message, no? I-check ko nga. Dali ha. Okay. Pero may nakaraang Christmas message ang ating Tatay Digong. And I think pinost ulit ng gikan sa masa para marami ang ganda nga ng mga may message noon si Tatay Digong na masaya na nakakatawa na parang Merry Christmas sa mga magnanakaw at sa mga kurakot at mga sindikato or mga 'di ba nagninegosyo ng droga or something ganon. At kapag hindi kayo nagbago, ito na ang una't huli ninyo, ito na ang huli ninyong Christmas. Tama? Utas na ng kakatawa mga Pilipino noon sa message ni PRD. Magbago na kayo, kung hindi, ito na ang huli ninyong Christmas. Panting naman ang tenga ng mga ng mga sindikato, ng mga durugista, ng mga involved sa mga illegal na negosyong ganyan, ng mga pinklawan, ng mga makakaliwa, in fairness sila kay PRR, ibang sense of humor ni Tatay Digong, which actually naman ni VP Sara yung ganyang mga qualities, okay? So maybe, let's listen to PRRD's previous message. And nakakamiss talaga si Tatay Digong. Nakakalungkot din mga kababayan dahil nga iba na ang itsura ni PRRD ngayon or nung mga panahon na 'di ba kinuha siya sa Villamor Air Base at actually hinarang siya sa airport, dinala sa Villamor Air Base at inilipad papuntang The Hague nitong March 11, 2025. Kasi tumanda talaga si PRRD, napagod ito ng gusto sa pagtatrabaho. Itong Singiwe, paminsan-minsan fresh, paminsan-minsan haggard, paminsan-minsan dumudugo ang gums, kasi dabis na kumakain dyan. Magiging fresh, magiging haggard, depende talaga siguro kung microdosing or macrodosing ang ginagawa, right? Minsan haggard na haggard singiwi, minsan parang sapat ang tulog, di ba? So halata mo na hindi nagtatrabaho at kung mahaggard man mga kababayan, ibig sabihin ay baka hindi sapat ang naging tulog after nagpulveron. Tama ba yun, mga kababayan? Pwede. Minsan haggard siya Or maybe talagang haggard na yan, baka nagpapa-stem cell treatment yan. Pag lumabas yan ng bansa, sa ipupunta ng Singapore or the US or wherever, baka magpa-stem cell yan para hindi agad mahaggard ng bongga, di ba? Kasi syempre dapat angat na angat pa ang kanyang papaya. Bakit singiwi? May papaya. Sino may gawa niyan? Shout out sa ating graphic artist. Okay, let's listen to PRRD's previous Christmas message and para, di ba, reminiscent lang and para hindi naman natin mamimiss lalo pala natin. Okay. My beloved countrymen. Okay, bago yan, basahin ko lang. First Christmas message of Rodi Duterte as President. Itong kauna-unahang Christmas message ni Rodrigo Roa Duterte bilang ika-16th na Pangulo. So 17th President pala si Ngiwi. Sino ang gusto nyong maging 18th President? Pwedeng survey yan Sino ang gusto nyong maging 18th President? A, si VP Sara. B, si Ngiwi Jr. pa rin pag dinoktor nila ang konstitusyon. Or kapag kapag na-extend ang term ng yawa at wag naman sana, okay na. Wag na sanang abutin ng 2028. C, si Sisa Virus. Gusto niyo si Sisa Virus? Sino pa? D, Raffy Tulfo. Sino pa? Or E, Bongo. Senator Bongo. Pwede? VP Sara muna. Kaya naman ay Baste Duterte, right? Why not? Okay. Kauna-unahang mensahe ni PRRD mula 2016 hanggang 2022 kung saan binigyang diin niya ang diwa ng kapayapaan at pagbibigayan. Hinimok niya ang mga Pilipino na magnilay-nilay sa kapanganakan ni Hesukristo at sa Pasko bilang patunay ng pagiging mapayapa at mapagbigay ng mapagbigay ng sambayanan ng pagiging mapayapa at peaceful daw ang sambayanan or ang taong bayan at mapagbigay rin. Binigyang diin ni dating Pangulong Duterte na ang kapayapaan at pagiging bukas palad ang pundasyon ng tunay na diwa ng Pasko at nananatiling pangunahing adhikain ng kanyang pamahalaan. Ayon sa kanya, dapat magsilbing inspirasyon ng Kapaskuhan sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan at inklusibong pag-unlad para sa bansa. Parang gusto ko mapanood yung sinabi niya na ito na ang huling Pasko ninyo. Let's listen to PRRD.
As we remember the birth of our Savior Jesus Christ, let us celebrate it with genuine compassion and desire to foster hope in our hearts. This Yuletide season, I wish for peace, order, progress for our country. Greeting you all a Merry Christmas, my family, my fellow workers in government, and let us all look forward to welcome the coming of the new year with great happiness. My beloved countrymen, Ayun. So, yeah, nakakamiss si PRRD. Mo, unang Christmas niya sa Malacanang kahit papaano, 'di ba, mas bata si Tatay Digong. Nung kinidnap na papuntang Dahig, tumanda talaga, nakatungkod na nga. Alam niyo na bago siya na-kidnap papuntang Hague nitong March, nakasama namin si PRRD sa Quadcom hearing, 'di ba, noong October last year, 2024. Fresh pa siya nung kahit papaano. Although nakatungkod na rin, pero parang peaceful. Pero nitong kinidnap siya, haggard. How much more mga kababayan ngayon na 9 months na siyang nandun. Sa January 9, 10 months nang nakakulong si PRD, tama? April, May, June, July, August, September, October, November, December. 10 months na siya next month or sa January 2026 na nakakulong. Daig pa ang pinarusahan. Ano kaya ang itsura ni Tatay Digong? Well, sabi nga ni, was it VP Sara who gave an update na parang ang payat-payat daw ni PRRD na kaya mo nang hawakan yung braso niya sa sobrang payat. Right? Kaya mong hawakan at close na close yung, mapagdidikit mo yung daliri mo. Kasi nga payat na payat daw si PRRD. Chine-check ko yung message ni Kitty Duterte, mga kababayan. Kasi may binigay daw na Christmas message si PRRD para ngayong Pasko, no? Sa mga Pilipino. Ay, ito, si Kitty. Ayan si Kitty. Tingnan natin ha kung meron siyang message dito. Konti. Hi. Paingan kay tatay. Merry Christmas ha. Bye-bye. See you mamaya. Okay. Ayan, nasa Hague si Kitty para mag-spend ng Christmas with her father. Ayan, kasama rin ni Hearty. Shoutout Hearty. Shoutout po sa mga organic DDS ng... Teka, baka meron ditong bate. Teka, tingnan natin tong video ni Hearty. Okay, let's listen. Hi, guest Terry Carlo. Merry Christmas, Kitty Duterte. Merry Christmas. Hi. Merry Christmas. Merry Christmas. Shout out naman dyan. Shout out, B. Screenshot yun. I-shout out mo si Doc Sanang. Shoutout daw. Hanap tayo. Wala ba? To. This is the first Christmas in my 21 years that I've spent away from my Papa Roddy. Oh, unang Pasko niya na hindi niya kasama ang kanyang Tatay Digong. Shared an emotional message saying she spent Christmas away from her father. Bumisita siya kay PRRD, pero tapos na yung visitation niya. Hindi na siya makakapunta ng mismong December 25th. Ganun ba? Nakapunta siya siguro prior ng Kapaskuhan, pero yeah. Right? So yun lang. Walang message, Tatay Digong. Meron sinabi eh. Anyway, mas gusto ko yung message ni PRRD na magkandamatay na huling Pasko na ng mga yawa. Si Marcos Jr., mga kababayan, teka lang ha. Kaya ba niya ang angas ni PRRD? Or kahit sense of humor man lang? Or both? Napin ko yun ha. Chris. Teka, napin natin. Baka mahanap ko yung nakakatawa niya. Christmas message Duterte. Uy, sino yun? Ay, makaka-copyright tayo. Okay. Ay, Christmas message. Sandali. Message Duterte huling Pasko. Tama ba? Makita kaya natin?
First Christmas message. Makita kaya natin? Ito nga yun, pero YouTube. Naku, baka may copyright. Ito nga mga kababayan. Let's listen to this. Message ni PRRD. Shoutout sa Disiplina Duterte YouTube channel. Pakinggan nyo ito. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. So yung first part ng message mga kababayan, tao lang ako, babatiin ko pa rin ang mga durugista na nagpapahirap sa Pilipino. Mga kurakot. Pero yung latter part ng message niya, pang-asar, no? Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Diba? Simpleng message, pero I think it sent, ano ba yan? Talaga namang naghatid yan ng ng pagkabwisit, maybe takot rin. Kasi warning yun eh. Warning ni PRRD yun sa mga masasamang tao nagpapahirap sa mga Pilipino. Pakinggan natin ulit mga kababayan. Nakakamiss yung angas na, diba, yung mga ganyan, yung sense of humor nga ng ating previous president. Let's listen. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Diba? Carry ba yan ni Iwi Jr., mga ating? Kaya ba niya yung ganyang angas? It was just, it was comedic, it was humorous, tama? Nakakatawa, pero warning yun eh. Kung gusto nyo pang mabuhay at kung gusto nyo pang magpasko sa susunod na taon, magbago kayo. Right? Seryoso, although nakakatawa yun, seryoso si PRRD sa laban niya against mga taong illegal ang ginagawa. Mga magnanakaw, mga kurakot, mga nagdenegosyo ng droga. Si Ngiwi Jr., mga kababayan, bakit parang wala siyang ano ba tawag dyan? Wala siyang initiative. Meron naman yung campaign against illegal drugs na. Bakit wala siyang mga, sabihin mo, marahas na hakbangin para pigilin ang pagbaha ng droga sa Pilipinas? Bakit? Dahil ba siya ay kumukonsumo ng ipinagbabawal na gamot? Dahil ba siya ay nakikinabang sa kalakaran ng ipinagbabawal na gamot? Or dahil ba siya ay sangkot sa pagnenegosyo ng ipinagbabawal na gamot? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.